Mga kababayan, ayon kay Senador Bato de la Rosa, talagang planado ang impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Sino pa ba ang nag-utos niyan? Di si Tamba, di ba? Atat na atat sa pwesto. Panoorin po natin hanggang sa huli. We are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad. From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Nakaplano na yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Plano na yan. Kahit naharap siya o hindi, pupunta talaga sa impeachment yan. Otherwise, kung wala silang balak i-impeach si Bibi Sara, hindi yan nag-imbestiga. Hindi masabi ni De La Rosa kung marami sa kanyang mga kasamahang senador ang papabor o hindi sa impeachment ni Duterte. Pero sa caucus-an niya ng mga senador noong nakaraang linggo para sa kanilang apela na madagdagan pa ang budget ng Office of the Vice President, mahigit 10 ang nagtaas ng kamay at naghayag ng kanilang suporta. Kailangan ng 16 na boto ng senador para tuluyang mapatalsik sa pwesto ang vice-presidente. Alam mo ba kung ilan yung nag-raise ng kamay doon sa loob ng lounge namin nung tinanong kami na kung sinong gustong dagdagan yung pundo ng UBP. Alam mo kung ilang numbers yun? Oo, basta marami. Mahirap na, baka magalit sa akin yung naggano ng kamay. Baka magalit sa akin. Basta sabihin ko sa iyo, sobra 8. More than. So mga kababayan, sa tingin nyo ba matutuloy itong impeachment na to at mapapatalsik si VP Sara Duterte? Mag-comment lang po kayo sa baba kung ano yung masasabi nyo dito. Dito tumaas ang kamay doon sa lounge. 1, 2, both re-electionist at saka hindi re-electionist. Bukod kay De La Rosa, mapapabilang rin si Senador Christopher Bongo sa mga tatayong maestrado ng impeachment court na kapwa malapit kay Duterte. Pero sabi ni Senate President Francis Escudero, malaya naman ang sinumang senador na mag-inhibit sa impeachment court sakaling umakyat na sa Senado ang reklamo laban kay VP Sara. Pero ito anya ay dapat voluntaryong gawin ng mga senador at hindi na kailangan pagpasahan pa ng mayorya ng mga mambabatas. Ginagawaan niya ito ng mga collegial courts tulad ng Sandigan Bayan at ng Korte Suprema. Hindi ito pwedeng pagpasahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw, hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasahan ng mayorya ng impeachment court. Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, diba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag may pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung maestrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba dun sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily on his own, on her own. Kung walang referral by a one-third vote, parang medyo ipit talaga sa panahon. Kung dadaan pa sa Committee on Justice. So medyo mahaba-haba talaga ang proseso if it goes through the Committee on Justice route. Yung sa substance kasi, we will be requiring the respondent to file an answer and it's a 10-day period that is going to be given to them. So that alone is gonna eat up a lot of days. Baka kung mag-take tayo ng normal route, meaning magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice for a period of 60 days at the minimum and may be extended, no, on the decision of the committee membership, I believe na kulang na ang panahon. Kaya naman Yan mga kababayan, kulang na daw ang panahon para ma-impeach si VP Sara Duterte. ang kasalukuyan ng kumakalap ng pirma mula sa kanilang mga kasamahan, ang Makabayan Bloc lawmakers na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte.
Anila na ipadala na nila ang digital copy ng kanilang reklamo sa kanilang mga kasamahan upang mapag-aralan ito sa pamamagitan ng chat group. Target nilang makakuha ng 106 na pirma mula sa kapulungan para sa resolution of impeachment na kanilang isinusulong at maidiretso na ang reklamo sa Senado. Higit pa ito sa 1/3 ng kinakailangang pirma. Maasap na talaga kasi ito na kasi yung shortcut way, no? Yung pinakamabilis na makakagather ka na agad ng 1/3. So makikita natin talaga na atat itong mga makabayang block na to. Gusto talaga nila na mapabagsak ang mga Duterte. Yan, tatandaan natin itong mga to. Ewan ko ba kung bakit na nag-stay pa rin dyan sa ating Kongreso. Dapat ito mga hindi na sinasama at hindi na binoboto ng taong bayan. we're giving our colleagues yung weekend para mapag-isipan, mabasa yung buong complaint at kung sakaling gusto nila magpirma doon sa endorsement, mahal namin yan by Monday. In short, pumirma na sila para nang sa ganon, maipasa na natin ito sa Senado at mapag-usapan na ito. Very simple lang, 1 ground, 3 acts. Kayang-kayang i-digest kahit ng mga simpleng mamamayan itong usapin na ito. Ayon kay Talagang dinadamay pa tayo sa mga kalokohan nila, no? Sa mga itong agenda nila para kalabanin talaga ang gobyerno. Kaya pinapaikot-ikot lang tayo yung mga yan. So tatandaan ho natin na yan ang kalaban ng mga Duterte. House Secretary General Reginald Velasco, may posibilidad na ihain ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Duterte sa susunod na linggo. Ito anya ang hinihintay nila bago i-refer ng sabay-sabay ang mga reklamo sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. Mayroong 10 session days ang liderato ng Kamara upang i-include ito sa order of business at 3 araw para ma-i-refer sa House Committee on Justice. Mainit na mainit itong pinag-uusapang impeachment dyan sa Kamara. Oo. Kung napag-usapan natin kahapon, nasabi nyo ay dapat isang impeachment complaint lang kada taon. Paano kung may nag-file ng, di ba, may nauna na? Oo. Tapos may pangalawa. At meron pa yatang pangatlong magpa-file. Ano ang mangyayari kapag may mga iba't ibang mga complaint? Pwede bang pagsamasamahin ito sa isang complaint lang? Kasi may palagay akong baka umabot ng 20 yung impeachment complaints na yan 20? Grabe naman ko. Kasi puro sarsuela na ito Ganun ba? Kasi nabigla naman ako natin sa pasensya na po kayo kung bakit namin nagagamit yung salitang sarsuela. Parang ang gusto po nilang palitawin, ito pong mga magigiting ko pong mga kasama sa House of Representatives, na marami pong sektor ang maaring nagtataguyod. Gusto po siguro nilang palitawin na maraming grupo o sektor ng ating lipunan ang gustong sumama diyan sa issue ng impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. So yun ang gusto nilang ipinta sa kaya lang naman, kaya ko lang naman nasasabi ito, Jen. Opo. Sapagkat alam naman nila. Ewan ko lang, baka naman nakalimutan na nila, Jen. Opo. Kasi maaaring sabihin nila, o yung tuntunin naman para sa isang impeachment sa loob ng 1 taon ay napagtitibay lang sa sandaling merong isa na ating napagtibay na makaklasify na nag-initiate na. Kasi ang pinag-uusapan dito yung initiate, yung mag-i-initiate ng impeachment. Opo, hindi yung filing okay. Yung operative board kasi hindi yung filing, kundi yung but the initiation of an impeachment complaint. Okay, opo. So yung pag-i-initiate ng impeachment complaint ay nagagawa lamang ay kapag yun ay mismong nai-refer na sa isang komite. Sa mga tweet, yung aktong pagre-refer, for example, ng leadership sa Committee on Justice, na yun naman talaga ang kapupuntahan ayon sa aming tuntunin, sa mga tweet, sa puntong yun meron ng na-initiate.
At bawal na mula doon sa pagkakataong nakapag-initiate ka na ng isang impeachment complaint, bawal na ang pangalawa, ang pangatlo, hanggang pang-20. Technically, bawal na pala So yun. ngayon, Okay. hindi pa. Kasi wala pang masasabing may na-initiate na sapagkat wala pa akong alam na na-refer. Tama kayo. Sa Justice Parang Committee. tinanggap lang lahat ng Ang Secgen. panilitawin lang siguro nila Opo. ngayon, kaya ini-encourage ang maraming grupo na mag-file kayo ng maraming complaints, impeachment complaints, para mapalitaw natin na marami talaga Overwhelming. ang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulong. Yun ay sa pantaha ko. Sapagkat, kung talagang nakinig lang kasi sila din, babalik na naman tayo doon sa unang isyong pinagtatalunan natin. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay ng kanyang saloobin. Jen, hindi karaniwang tao ito, Jen, ha? Ayaw po naman. Kapag sinabi mong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tayo ang nagluklok doon sa pamagitan ng ating kapangyarihan na iluklok ang isang leader ng ating bansa. Sa pamamagitan ng eleksyon, opo naman. O hindi mong mamaliitin yung opinion niyan, yung saloobin. Ang totoo niyan kahit napanaginip niya lang dyan Halimbawa, nagkwentuhan kayo, Pangulo ng Pilipinas, Jen. Totoo. Akalain mong mapanaginipan ko. Sabi ng Pangulo, kwento lang, panaginip lang. Na bigla kong nakita ang bansa natin talagang nasa level na ng isang matagumpay na isang bansa. Hindi ka ba masasayahan doon, Jen? Oo naman, kahit panaginip lang ng Pangulo. Panaginip lang yun Totoo Ibig sabihin, lahat ng maaring reaksyon, opinyon, o pagpapahayag ng Pangulo, hindi karaniwang bagay yun, Jen. Ngayon, nung sabihin niya, itong mga bagay na nauukol sa inyong pinagtatalunan ngayon, mga isyong ginugulo ninyo, nauuwi pa nga sa pag-impeach sa ating Vice President, ang lahat ng yan sa aking palagay ay walang kapupuntahan. Sapagkat yan ay makakapag-aabala lang sa inyo sa dalawang kapulungan. At hindi magko-contribute ng kahit anong pagtatagumpay at kabuluhan sa isang buhay ng isang Pilipino. At sa aking palagay, yan ay isang bagyo na nasa isang tasang kape. Isipin mo yun din. Storm in a teapot. Opo. Ngayon, kung kami sa House of Representatives, matibay ang ating pagpapahalaga sa ating leader. Ito nga, gumawa silang manifesto Opo, kahapon tinatalakay na natin yan, Kong. Ito babasahin ko itong para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan, itinagalog pa ninyo. Isipin niyo ipinaliwat na po namin sa Tagalog, Kong, para higit na kapakinabangan ng ating kababayan. Tama naman ito Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Nakita mo na yan. Napakagandang subject matter, Jen. Ay, opo naman. Nag-declare ng pagkakaisa. Sino ba yung lalaban sa pagkakaisa, Jen? Walang matinong isip na lalaban dyan, Kong. Pag hindi matinong isip mo, lalabanan mo yan, Kong. Kapag ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin, ipinagkibit balikat mo lang. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat nating gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Diyan, tandaan natin, yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa manginis. Kung sino man. Kung sino man. O sa tindera sa palengke. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. Kung kayo po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan, ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Ayaw po naman. Sapagkat sinabi niya, harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Tulungan ninyo ako
Saan pupunta yung pinag-uusapan ninyo walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin? O paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa, Jen? Opo. Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito, baka hindi nyo binilang, ako binilang ko eh. Meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako eh. Pag binasa ko isang bagay, na alam kong importante, no? Yung pagkakaisa eh. Gusto kong usisahin, gusto kong himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa eh. Opo. Pagkakaisa. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, sapagat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa, palagay ko eh, dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yon. Totoo. Ang tanong, naman. Nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Nawa ko, nasa puso talaga nila. Kung gano'n, kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Sa salitang kanto, Jen, pwede bang maglubay kayo, Jen? Parang tantanan nyo na yan. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? Parang ganun, Jen eh. Di ba? Kau Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yung ngayon napansin namin ni Jen kahapon, diba? Nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Ayun, 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita? Madaling magsalita ng pagkakaisa. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo. Magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ayun. Meron na siyang naunang pahayag. Nagkibit-balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto nyong palabasin? Gusto nyo bang palakihin uli? Sinabi na nga niya. Sinabi na nga niya walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo eh. So pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Yan po mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang po at mag-like and share, subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.